Hello guys, Silvertrite here is showing a review of 1/144 high grade GN Arms Type D from Gundam 00. Yan, bali ito yung itsura ng 1/144 high grade GN Arms Type D kapag built na siya. Yan, so itong GN Arms Type D na to is may kasama siyang 1/144 high grade na Gundam Dynames. And itong model kit na to is nireleased noong 2008. Yan. So pareho sila ng year of release ng GN Arms Type E na may kasamang Gundam X siya. Yan. So dito sa video na to, pag-uusapan natin yung features and articulations na nai-offer ng model kit na to. And also pag-uusapan natin yung comparisons. So, ano yung pinagkaiba and similarities ng GN Arms Type D against GN Arms Type E? And what makes this GN Arms Type D so special if you're going to compare it to GN Arms Type E? Yan, so tara, let's start. So, unang pag-uusapan natin is yung mga accessories ng model kit na to. So, proceed na tayo. Yan, bali ito yung mga weapons and accessories na kasama sa 1/144 high-grade Gundam Dynames ng GN Arms. So, papakita natin siya isa-isa. So, una is this hand. So, maganda yung role na ginagampanan niyang hand na yan. So, lalo na kung gumagawa ka ng photographies, by the use of that hand, magagawa mo yung sniping pose. Yan. So, maganda yung role na ginagampanan niyang kamay na yan. So, since na nabanggit ko yung sniping, ipapakita ko na yung GN Sniper Rifle. Yan. Itong GN Sniper Rifle na to is the signature weapon of Gundam Dynames. Yan. So, nabebend din tong part na to. Kumbaga, kung gagawa ka ng gunpla photographies, maganda tong part na to. Itong weapon na GN Sniper Rifle. So, yung GN Sniper Rifle, may dalawang klaseng accessories yan. So, ito siya. So, una is the stand form. Yan. Kumbaga, nasa manual or naka-indicate sa manual kung anong gagawin mo rito sa sa stand. So, may reference ka na sa manual by picture. Yan. So, sa Gundam series din, ginamit din ni Lock-on Stratos yan. So, if you don't want the stand form, you can go for this one. As interpretation na hindi niya ginagamit yung stand. Yan. So, itong dalawang part na to is attachable sa GN Sniper Rifle. Yan. Next naman is yung GN Beam Pistol. So, ito yung last na accessories na ipapakita ko. Yung weapons. Ito yung weapon. So, yung accessories is ito. So, yun to yung GN Pistol and this one is the container. So, ang purpose itong container ito is taguan yun ng GN Beam Pistol. So, ito yung nagustuhan ko sa kit na to. Hindi siya katulad ng ibang kit na madami yung weapon, pero hindi mo siya malalagay lahat sa isang gunpla. Kaya yung ibang collectors, ang ginagawa na lang ng iba is tinatago na lang nila sa box. So, hindi mo may interpret yung ibang parts. Pero dito sa kit na to is may container siya. So, may interpret mo yung weapon. So, may option kahit sir din na gamitin mo to sa Gundam Dynames or kung ayaw mo siya gamitin, pwede mo na siya ilagay dito. And also, itong part na to, attachable to. So, nalalagay ito sa Gundam Dynames. Bali, mamaya ipapakita ko siya. And sa pagpasok ng GN pistol na to sa container na to, so papakita ko. So, ganito siya. So, i-open mo to. I-open mo siya. Yan, i-open mo to. And then, you're going to put the GN Beam Pistol dito. Papasok mo siya. Yan. Yan, so papasok mo siya dito. Yan. Then, after mo na mapasok itong GN Beam Pistol na to, ibababa mo na siya. Yan, bali na, close out mo na siya. So, ganun lang kasimple. Kumbaga, maganda itong GN pistol na to. Especially kung mahilig ka talagang
mag-pose ng mga weapons talaga. Or kung ayaw mo talaga may matira sa loob ng box sa model kit mo. Ganda to. And also, itong GN Beam pistol na to is dito lang sa GN Arms Type D na nilabas. So, pag tinignan mo yung regular release na 1/144 high grade na Gundam Dynamis, walang kasamang GN Beam pistol yun. So, yun yung pagkakaiba ng GN Arms Type D sa regular release ng 1/144 high grade na Gundam Dynamis. In terms of manual, yes, pareho sila. Yung building procedure, pareho. Pero yung accessories is magkaiba. So, yung GN Beam pistol is dito lang nilabas sa GN Arms Type D. Pero pagdating dun sa regular release na 1/144 high grade na Dynamis, wala. Even if you check the manual, wala talaga dun. So, at least, if you see these two kits in the market, at least, makita nyo yung advantage and disadvantages ng dalawang kit na to. Yan. Ngayon na naipakita ko na yung mga weapons and accessories ng model kit na to, bali, next na ipapakita ko naman is the articulation na nai-offer ng model kit na to. So, proceed na tayo. So, unahin natin yung articulation sa head. Yan. So, ida-down natin siya. So, kaya. So, i-up natin siya. So, hanggang dito lang siya. So, hindi mo na siya pwede itingala. Yan. So, hanggang dito lang yung limit ng head niya. So, hanggang dito lang. So, next is a rotation of left and right. So, okay siya. Na left and right naman yung head. Pero, hindi mo siya pwedeng maikot ng 360 kasi ang nagiging harang is the white part. Yan, so, again, kahit na limit yung ibang articulation ng head, okay pa rin siya for me. So, next naman is the arms. Yan, so, ikot natin siya. Next naman is dito. So, dito sa part na to, may pagka masikip siya. Pero for me kasi, mas okay yung masikip kaysa sa maluwag. Pero kung gagawa ka ng photographies, be very extra careful pa rin kung masikip yung part ng kit mo kasi baka tendency pag napuwersa may tendency na masira yung part na yon. So, sayang. Kaya, but then again, be very extra careful on handling your kits, especially for doing photographies. Next is yung bewang. So, yung bewang, hindi mo ma-rotate ng left and right masyado. So, hanggang dyan lang siya. Pero kung i-rotate natin siya ng 360, kaya. Ito. Ano, kaya niya. Hindi mo lang mabebend ng left and right. Yan, hindi lang niya kaya. Pero rotation kaya. For the legs, okay naman yung legs. So, maganda siya. Maganda articulation sa legs. Kaya nga lang, again, may pagka-masikip lang talaga yung joints. Yan, so masikip. Be very extra careful na lang din kapag i-articulate mo siya. Siguro din yun na wag masyadong mapuwersa yung part. For the okay articulation yan. For me, kung titignan ko overall yung detail, okay siya. Very simple siya. Ganda yung design na ginawa ni Bandai dito sa harap, likod, yung left and right niya. Maganda siya for me. Okay siya. Ngayon na napakita ko na yung articulation ng model kit na to, bali ang next naman natin na gagawin is yung mga accessories and yung mga weapons niya, bali ilalagay na natin dito sa kit na to. So, proceed na tayo.
Yan, bali ito yung itsura ng 1/144 Gundam Dynamis kapag naka-attach na yung mga weapons niya. Kaya you have many options kung anong gusto mong gawin sa kanya, lalo na kung gagawa ka ng photographies. It's your choice if you're going to go with the photography na naka-equip yung GN sniper rifle niya, or yung GN beam pistol niya, or yung GN full shield niya. Kasi yung GN full shield, yung nakikita nyo rito sa part na to, kasi pwede niya gamitin yan, so i-close out mo yan. Kumbaga, yan yung magiging front ni Gundam Dynamis. As interpretation na he's defending himself by using that shield. And also, yung GN full shield, pwede siya maging container ng GN sniper rifle. Yan. So, kung mapapansin nyo, nakikita nyo ngayon is the GN Arms Type D and isang stand. So, itong stand na to, isa kasama to sa GN Arms Type D na HG kapag pinurchase mo to. So, ngayon, ang next na gagawin natin is i-combine natin yung 1/144 high grade na Dynames sa GN Arms Type D. So, let's do the gimmick. So, start na tayo. Yan. So, ito yung itsura ng 1/144 Gundam Dynamis kapag naka-combine na siya sa GN Arms Type D. So, kaya hinarap ko siya ng paganto kasi ito yung isa sa mga na-encounter kong issue dito sa GN Arms na to. So, kung mapapansin nyo, nakatagilid yung standing ng GN Arms. Kasi dahil dito sa missile launcher na to. Kasi yung missile launcher na yan is mabigat. So, meron siyang tendency na bumababa siya paunti-unti. May times kayang nangyayari is natatagilid yung GN Arms. Yun yung issue dito sa kit na to. Pero ang maganda naman kasi dito sa GN Arms na to, especially sa missile, tsaka dito sa cannon, na-articulate mo siya, na-move mo siya. Left and right, up and down, pwede. Pwede mo rin siyang i-fix. Kasi meron dito connector dito na pwede mo siyang i-fix. Kaya lang talaga, may issue lang talaga siya na mabigat yung equipment. So, mas magaang pa nga to compared dito eh. Yan. So, yung pinaka-weapon, isang maganda siya for me kasi nafo-fold yung weapon. So, may option if you're going to do a photography or if you're going to display it na nakalabas yung weapon or naka-fold siya. It's your choice. And also, yung pinaka-missile niya is ito. Papakita ko. Yung missile niya, pag tinignan mo yung part na to, ang maganda sa kanya is nabubuksan itong missile part na to. So, ito siya. Pakita ko.
Yan, so ito. Yan. Yung missile part na to, ang maganda kasi rito is nabubuksan yan. So, pag binuksan natin yan, magiging ganito itsura. If we're going to open it. Kumbaga, optional lang naman if we're going to open this one. Or kung i-display mo siya naka-open or if you're going to do a photography na nakaganyan siya. So, ganito siya. So, minimal lang yung pag-open sa kanya kasi pag sinagad mo, tendency matatanggal siya. Yan. So, mas maganda if mild lang yung bukas para as interpretation na nakalabas yung pinaka-missile niya. So, yung missile, ang issue lang dito sa missile na to is unpainted siya. So, kapag tinignan mo sa manual ng GN Arms Type D, yung missile is painted siya ng red. Pero kapag binuo mo yung kit na GN Arms, syempre, there are some na may pipinturahan ka talaga like this one. So, pag nakita mo, hindi siya red. So, white siya. So, it's your choice if you're going to paint this one or not. And isa sa mga issue ng kit na to is this one. Yung pinaka-container ng GN pistol ng Gundam Dynames. Kumbaga, may choice ka naman if you're going to display it along with the GN arms na naka-attach to sa Dynames o hindi. So, bakit nagkaroon ng issue to for me? Kasi yung connectors niya is hindi ganun kalalim. So, may tendency na matanggal siya. Especially in your display cab. It's your choice na lang naman din kung ikakabit mo siya o hindi. Pero ako, best recommended na lang din na ilagay mo na lang siya sa box. Kung i-display mo lang din siya sa cab mo. Kung photography mo, go, ilagay mo siya. Kumbaga, kaya ako nasabi yun para maiwasan natin na mawala yung mga parts. Lalo na yung mga important parts sa kit natin. Yan. Pero overall, for me, this GN Arms Type D, for me, okay siya. The best tong kit na to. Kaya wala akong masabi, especially in terms of yung haba niya. Pag tinignan mo yung haba niya, okay siya for me. Yan, so ganito siya. Kaya lalo na pag gusto mo siya i-display or gagawa ka ng photos, nasa sa'yo yun eh. It's either na gawa mo siya ng photos na naka GN arm siya or gagawin mo yung mode change niya na naka-combine yung Dynames. Marami kang magagawa dito sa kit na to. Yan, kaya for me, maganda tong GN Arms Type D na to. Lalo na itong GN Arms Type D na to is a discontinued kit. Yung GN Arms Type D kasi nung nilabas kasi nung 2008, nung naubos na siya, discontinued siya. So, ang nangyayari sa mga nakikita nyo nare-reissue or mga nakikita nyo sa mga hobby shops or malls is GN Arms Type E. Yung may kasamang X siya. So, eto, since na discontinued kit siya, there's a tendency talaga or may mga collectors talaga na they will take the chance na pag nakita nyo to or ibinenta ng isang seller tong GN Arms Type D na to, there's a higher chance talaga na itaas nila yung value nitong kit na to eh kasi discontinued na to. Lalo na yung mga collectors na in their possession nila tong kit na to, lalo na kapag unbuilt, mas mahal to. Yan, at least kahit papaano may magbenta man ng ng GN Arms na to, especially mga sellers at isa may idea na kayo. Yan. Ang may advice ko na lang, since this one is discontinued, may chance din naman na gawin ulit ni Bandai or mag-reissue. Kung di ka naman din nagmamadali na kumpletuhin yung series ng Gundam 00 or kumpletuhin yung GN Arms na nilabas, better wait na lang for the reissue. Pero if you have a budget, gusto mo talagang kumpletuhin talaga yung dalawang GN Arms, talagang RIP wallet ka, so talagang gagastos ka talaga ng malaki to achieve the GN Arms or para makompleto mo yung dalawang GN Arms na nakasama sa series ng Gundam 00. So, let's talk about comparisons. Yan. So, nilabas ko na yung GN Arms Type E ko para makita nyo yung itsura ng dalawang kit and mas mapaliwanag ko pa yung similarities and comparisons nilang dalawa. Yan. So, ang pagkakaiba nilang dalawa, una is yung weaponry. Kapag nakita nyo yung weapons, very obvious from the video, makikita nyo is magkaiba.
Second is yung kasama sa kit. So, pag tinignan mo yung GN Arms, may kasama siyang mga extra parts. So, yan yung nakikita nyo sa gitna ngayon. So, question, ano yung mga extra parts na yan? The answer, yung mga extra parts na yan is from GN Arms Type E. Yan. So, yung mga parts yan is for the weapon, for this weapon. Yan. Kaya lang, itong weapon na to from GN Arms Type D is incomplete. So, yan lang yung makukuha mo. So, pag binuo mo to, hindi mo ma-accomplish itong weapon na to. So, kumbaga, itong mga parts na to is extra part or emergency parts in case na masira yung parts ng GN Arms Type E mo. This will serve as extra parts para ma-restore mo yung GN Arms Type E mo. Kumbaga, for emergency purposes siya. And also, paano ko nasabi din na what makes this GN Arms Type D so special? So, meron pa dong isang part sa GN Arms Type D na wala dito sa GN Arms Type E. So, ano siya? So, the answer is may kasama siyang pilot figure. So, anong pilot figure yon? Yung pilot figure na yon is si Doc on Stratos. So, ito siya. So, ito yung maliit na figure na yan. Ito siya. Yan. So, yung tsura ng picture is as interpretation na ano siya, na nag-i-snipe siya or gagawa siya ng attack. Yan. So, kapag nakita mo yan sa ano, sa manual, painted siya. Yun yung talagang color siya talaga. Pero in reality, kapag binuo mo itong kit na to, hindi siya yung tulad na nakikita mo sa manual. Kumbaga, what you see is what you don't get. Kumbaga, you're gonna have to paint that to accomplish what's on the picture. So, i-ano ko siya. I-video ko siya na malapitan para makita nyo. Yan. Yan. Yan, so papakita ko na lang ulit yung picture for reference. Kung ano itsura ng pilot figure. Yan, so kaya ako nasabi na special tong GN Arms Type D na to and mas gusto ko to compared sa GN Arms Type E. Pero mas magiging maganda yung collection mo kung pareho ka meron nito. So hindi mo lang na-satisfy yung sarili mo. Also, na-follow mo yung storyline ng Gundam 00. Kaya nung nakumpleto ko tong dalawang GN Arms na to, I'm very satisfied na these two model kits became a part of my Gunpla family. Yan, so at least if you see this one on the market, itong GN Arms Type D or itong GN Arms Type E, kung ito man yung nakikita nyo lang sa market, so yung GN Arms Type D, at nakita nyo itong video na to, at least kahit papano na nagkaroon kayo ng idea na, ay, hindi lang si GN Arms Type E yung nilabas, meron pang nilabas na isa. Yun ay si GN Arms Type D. And that's it. I hope na marami kayong nakuhang idea or marami kayong natutunan about this review. For more updates and reviews, like Silverge Toys and Gunpla Family on Facebook, or subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy building to all, and God bless.